At na po ba na maniwala at sumampalataya ang tao sa kinagisnan niyang reliyon? Unang-una kapatid, patayan yung kinagis ng relihiyon. Ang ating Panginoong Hesus, ang kinagisnan niyang relihiyon ay ang relihiyon ng mga Hudyo. Yun din ang kinagisnan ni San Pablo, ang relihiyon ng mga Hudyo. Yun din ang kinagisnan ni San Pedro, ni San Mateo. Pero nung dumating po ang Panginoon Kristo, inikayat sila ni Kristo na umalis sa kanilang kinagis ng relihiyon. At inatake ni Kristo ang relihiyon niyang kinagisnan. Pakinggan niyo ang atake ni Kristo sa relihiyong kanyang kinagisnan sa Judaismo. Mismo sa relihiyon na kung saan miyembro ang kanyang lahi. Ang sabi niya sa mga nagisnan niyang mga leader sa kanyang panahon, eto po, sa 23 ni Mateo, pakinggan niyo sila sabi. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng yerba buena at ng anis at ng kumino, at inyong pinagbabayaang di ginagawa ang lalong mahahalagang bagay ng kautusan, na dilit-ibat ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin yaong iba. Ayan, yung mga eskribas at pariseo, inaatake ng Panginoon Kristo dyan Sa aba ninyo, woe unto you, sabi niya doon sa mga scribes and Pharisees, doon sa relihiyong kanyang kinagisnan sa Jerusalem. At alam niyo ang tawag niya doon sa mga yon? Sa aba ninyo, mga taga-akay na bulag, sabi niya. Diyan din sa Mateo. Pakinggan niyo ang sinasabi ng kasulatan. Pabayaan ninyo sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Pakinggan niyo pa sa isang talata, sa 23:16 ng Mateo rin. Sa aba ninyo, kayong mga taga-akay na bulag, na inyong sinasabi, kung ipanumpa ninyo man ang templo, ay walang anuman. Datapwat kung ipanumpa ninyo man ang ginto ng templo, ay nagkakautang nga siya. Tanyo, ang atake ni Kristo doon sa mga dinatnan niyang maangaral, mga taga-akay na bulag, sa aba ninyo. Kaya po, hindi po batayan yung kung kinagisnan mo, yun ang totoo. Hindi po yung kinagisnan ang dapat batayan. Ang batayan yung sinuri mo. Nagising ka't hindi dyan sa relihiyon na yan, suriin mo. Yan mo, yung bang pagsusuri mo ay pumasaba yung relihiyon mo? Ano ba ang kategorya ng katotohanan sinasabi ng Diyos? Pumapasaba yung relihiyon mo? Ang kailangan, kung nagising ka talaga, suriin mo, ano ba relihiyon itong nakagisingan ko? Ito ba'y tama? Suriin mo, do your own personal perusal of facts and investigation about your religion. Ikaw mismo, para hindi mo sisihin ng kahit na sino. Because ang kaligtasan, mga kababayan, obligasyon natin yan, pananagutan nating individual yung ating kaligtasan. Hindi tayo maililigtas ng asawa, hindi tayo maililigtas ng magulang, ng anak. Ang magliligtas sa atin yung ating sariling pagsunod. Pakinggan nyo sa Ezekiel 14:20. Ganito po ang sinasabi. Bagamat si Noe, si Daniel, at si Job ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi sila magliligtas ng mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katwiran. Ayan, sabi po ng Biblia, si Daniel, si Noe, si Job, mga banal na lalaki ng Diyos, pero hindi nila pwedeng iligtas yung kanilang anak. Sila lamang ang maliligtas doon sa kanilang katwiran. Yung anak nila, para maligtas, gagawa rin ng katwiran. Kanya-kanya po tayo sa paningin ng Diyos. Kaya, hindi ko mo yun ang relihiyon ng tatay mo, nanay mo, yun na rin ang relihiyon mo. Magsuri muna tayo. Alamin natin personal sa ating sarili na ito ba kaya ang tamang relihiyon na dapat kong aniban o dapat kong pagkamatayan o dapat kong pagkagastusan, paggugulan ng aking buhay at magagawa. Yun po ang mga tanong na dapat masagot.
At ang sasagot ay ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Kailangan ang Diyos ang magpatunay na ang relihiyon ay totoo. Hindi mismo yung ministro lang. Ang sabi kasi sa unang Juan 5:9, pakinggan nyo nakasulat kapatid. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Yun. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng tao, lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Kasi kung yung tao tatanggapin mo, may tao sinungaling eh. Sabi, yun daw kanyang totoo. Ang sinasabi naman ay labag sa Biblia. Kung ikaw may isip, lalayasan mo yun. Pero pag ang Diyos ang magsasabi na ang isang samahan ay totoo, yun ang kailangan. Na ang Diyos ang magsabi ng pagkatotoo ng isang samahan.